Alright, for today's video, andito na tayo sa example number 3 ng rebar cutting list natin. Pero this time, 33%. Kasi yung previous vlog ko, 50% yun eh. Tapos sabi ko, gagawa ko ng vlog uli na this time, 33% splicing. So again, yung ginamit kong template is yung sa previous na 50%. Dito yung detalye ng floor height niya. Tapos sa right side, ito yung rebar loading. Ito yung mga rebar loading niya. Excuse. Okay? So, yung rebar loading niya is tag sa 10 piraso hanggang makarating footing, from footing to roof deck. Alright? So, pag sinabi ng 33, i-divide mo lang. Itong 10, itong rebar loading, i-divide mo lang ng 33 yan. Or, i-divide mo ng 3. Alright? I-divide mo ng 3. So, para maunawaan nyo, so let's start. So, yung starter bar natin, yung pinakamaiksing starter bar natin is 4.6 meters at 3 piraso. Okay, so pag gagawa kayo ng cutting list, isipin nyo palagi yung pag-installation, hindi mahirapan si foreman. Alright, hindi mahirapan yung steelman nyo. So, kung ganun, kasi 3 bahagi ito, 3 parts to, so magsisimula kayo sa pinakaunang floor level na doon kayo mag-i-splice para pagdating sa pinakamahabang bakal, hindi masyadong mahaba. Alright? So, kung ito nga may nagtanong nga kung pwede ba raw mag-splice dito sa footing to ground. Yes, allowed yan. Alright? As long as yung footing na na depth nyo is yung pinaka-floor height nyo is medyo mataas. Alright? Applicable yan sa mga mat footing, na experience namin yan. Pero sa mga isolated footing, hindi masyado applicable. Okay? And then, sige, so, next, ito na. Ayan, di ba ang sabi ko, kumare, yung pinakamaikli na bakal para hindi mahirapan. So, no choice ka na. Yung second dowel mo, yung second starter bar mo, sa next floor level na kasi nandito kasi located yung splicing zone eh. 'Di ba? Oh. So, wala ka ng choice diyan. So, pinaka next floor level na. Okay? So, kung paano ko kinuha itong mga eskwela, nandun sa previous vlog ko, paki-check na lang doon. Okay? Para hindi humaba yung vlog natin. Kasi minamarking ko na hindi lalagpas ng 5 minutes. Automatic nakakat to. O kaya chinecheck ko yung timer. Okay, let's proceed. Ito na yung pangatlong starter bar. Yung pangatlong starter bar is 10.9. Medyo mahaba na, no? Pero no choice na. Kasi wala na eh. Wala ka ng splicing zone available. Nandun na sa kabilang floor level. Although may nagtanong din, kasi yung sa may NSCP, sa code natin tsaka ACI, tama yun. Pwede talaga, kahit sa isang floor level, pwede kang mag-splice ng bakal as long as may gap siya na 0.6 meter or 60 centimeter. Tama yun, applicable yun sa mga long column, yung talagang floor height mo is 6 meters, floor 4 meters. Na pasok pa yun, provided na yung gap niya na 60 centimeter, pasok pa sa splicing zone. Pero dito sa ating mga short column lang to eh. Hindi na. Kasi pag in-splice mo pa ng gap ng 16, lalabas na nandito na sa joint. Nandito na sa floor level. Labas na ng splicing zone. So, yun na explanation na. Okay, alright. Pero pagka-coupler, ibang usapan yan. So, gagawa rin tayo ng vlog nun. Okay, so kompleto na ang natin, starter bar natin, no? So, ikaw, kung bago nga pa lang site engineer, pag may nakita ka sa site na 3 parts, no? Merong pinakamaiksi, merong intermediate, at merong pinakamahaba, most likely 99%, 33% na splicing dyan. Pero pag dalawa lang, 50% yan. No? Pero hindi pa rin garantisado, most likely lang pala yun. Hindi, kasi bibilangin mo pa talaga. Pero meron ka ng clue. Pagka 3 dowel yan, meron ka ng clue 33 to. Pero para ma-confirm mo, bibilangin mo pa rin. Alright, so andito na tayo.
i-splice na natin to, no? I-splice na natin itong first starter bars, no? Splice na. Tapos since yung rebar loading natin wala sang changes, hindi siya walang change hanggang from footing to roof deck. So wala tayong issue, wala problema. Dudugtong nga lang natin itong tatlo. Okay, alright. So yan. Yung aim natin is yung kumare pinakamaikli para hindi mahirapan si foreman, si rebar foreman. Okay, pero in this case, in this scenario, wala na rin tayong choice kasi yung third floor taken na. So meron ka na mag-i-splice ka rin dito, so hindi pwedeng madoble sa isang floor level. So ang available na lang is itong fourth floor. So dito ka na lang. So wala ka choice, dito ka na lang. Ito yung best option mo. So yung second option mo, pwede ka ring pwede mong idire-diretso na lang doon. Kaya lang medyo mahaba na. No, pero okay din. Walang problema. No, yung skills na lang na magkakabit ang issue doon. So sa atin, pinili natin na dito lang anyway para hindi masyado mahaba. Okay? So next is, so bago ko i-click, anong sa tingin nyo? Wala na choice itong second dowel ba? Second tawag yan, starter bar. Wala nang choice, hindi na pwede rito, meron taken na. Hindi pwede mag-double splicing. Hindi rin dito, taken na, bawal mag-double splicing. Kasi short column lang tayo. So no choice to, talagang isasagad niya na sa roof deck yan. Check natin yung haba. Okay, yan, 8.3. So pwede, no? Pwede. So isinagad na natin hanggang dulo na kasi wala na siyang pag-i-splicean eh. No choice na siya. Next is yung pangatlo, wala na rin choice kasi yung sa isang floor level pagka short column lang isang beses lang mag-splice splice. Hindi na rin pwede rito, so taken na tong floor level na to. So 5.3. Okay, may nagtanong, check ko yung time natin kasi automatic mapuputol to ng 5 minutes eh. Alright, kasi binagtanong, may nag-comment na pwede bang commercial length? Yes, pwede. As long as within the splicing zone. So, ang tanong doon, may nagtanong, engineer, paano ba malaman yung splicing zone? Ito ang sagot. Sa example natin, 3 meters ang floor height, ano pagkasabi sa code o sa blueprint? Middle third. So, middle third meaning i-divide mo ng tatlo. So, 3 divided by 3 is 1 meter. Yung 1 meter, lagay mo sa gitna. Middle. Yun yung middle third. So, 1 meter ang splicing zone mo dito sa midspan. So, 50 pataas, 50 pababa galing ng center. So, hanggat nakapasok ka doon. Kasi ang tawag, hindi splicing line eh. Kung linya, dapat perfect yun. Zone 2, meron siyang minimum tsaka maxima and minima. Alright? So, yun. And then, next, i-forward natin. Ayan. Wala na. Okay na. Tapos na, di ba? So, i-check na natin kung tama ba yung pag-distribute natin. So, ito, 10, no? So, 3 plus 3, 6. 6 plus 4, 10. So, etong number 4, pwede rumble yan, pwedeng dito sa maliit ang number natin, ang 4 pieces, pwede sa gitna. So, rumble yan, rumble yan. Pero, dapat nakamatch. Kung dito sa kabila ang 4, lahat yan, 4 pieces na yan. Alright? So, ito yung scenario number 1 natin. And then, proceed tayo sa scenario number 2. Alright, for scenario number 2, meron ng nag-reduce na ng bakal. Dito tayo sa right side kasi dito yung rebar rebar loading. Again, background lang para maano lang na konti. Ikaw pa as rebar engineer or civil engineer, ikaw pa mag-interpret niyan. Hindi to available sa itong template hindi to available sa blueprint, ikaw gagawa niyan. Okay? Iba't ibang engineer, iba't ibang rebar engineer, iba't iba ang template.
Wala sa code na talagang standard, okay? Depende sa needs mo, depende sa requirement. Alright? So, ito sa akin to. Ito ang ginawa ko. Kasi kailangan ko lang ng floor height. Ang floor height, kung elevation niya, ito lang kailangan ko. Tapos yung rebar loading. Tapos na, okay na sa akin. Okay, time check. Yan, 58 seconds na. So, let's start. Ito. So, copy-paste lang yan sa scenario number 1. Alright, copy-paste lang yan. Okay, may 3 dowel. So, expected mo na 33% yan. Pero, may mata-terminate. Kasi paglawit niya, paglagpas niya ng second floor, 8 pieces na lang. So, may nawala ng 2. Yung sa vlog ko dati, always yung lalawit, yun ang i-prepare mo. Kung ilang piraso yon. So, forward natin. Itong red, ito yung nag-terminate. 2 piraso. Bakit? Check natin na. Bilangin muna natin. Check natin yung time. Okay, bilangin muna natin. So, 2 plus 3 is 5. 5 plus 3, 8. No? Itong itim, total to 8. Bakit? Siya lang ang lalagpas. Siya lang ang lalawit doon. Siya lang ang makukontinue sa second floor hanggang fourth floor. Itong red, itong 2, mataterminate na kasi. So, dyan lang siya. Again, sa actual, hindi ganito. For the sake of illustration, nilagay ko dito. Pero, sa actual, nandito yan. Naka-include yan sa the rest of the rebars. Okay, yung iba naman, ang ginagawa nila, etong red, etong vertical bar 1, hindi ganito kaikli. Ito na lang, yung etong 2 pieces, ito yung ano nila. Diba? Ang downside lang is maksaya sa bakal. May mga owners talaga na chine-check yan kasi alam nila na yung nga maksaya sa rebar yung iba. Kasi yung mga konting hindi na nila pinuputol. Alright, so next, continue ko. Yun, syempre splicean mo yan. Ito, the same pattern lang to. Ito, the same pattern lang to sa yung sa may scenario number 1, di ba? In-explain ko naman kung bakit dito eh. Okay, siyempre match yan kasi siya mag-splice. Siyempre, 2 piraso rin yan. Okay, in-explain ko na to sa scenario number 1. Yan, magmamatch talaga yan, always. Otherwise, merong isang bakal lang, walang splice, which is hindi pwede. Alright, yan na. Diba? Yun na. So, bilangin natin. 2 plus 3, 5 plus 3, 8. So, again, itong 2 pieces, check natin time, itong 2 pieces, pwede itong marambola. Itong 2 pieces, pwede ilagay sa gitna. Pwede ilagay doon sa kabila. As long as yung sa baba, i-ano mo rin. Dapat always the same ng ang quantity sa ilalim niya. The rebars below or beneath or under sa pinaka puting niya na. Alright, so ito yung sa scenario number 2. Always lang, i-double check mo lang yung quantity. Okay, para masasatisfied mo yung rebar loading. Alright, so let's go sa scenario number 3 na. Alright, nandito na tayo sa last scenario. Scenario number 3 ng 33%. So, check natin yung rebar loading. From putting to second floor, 10 pieces. From second to fourth floor, nabawasan ng 2, so 8 pieces na lang. And then fourth to roof deck, 6 pieces na lang. Okay, so the same template to ng 50%. Ito ginamit ko para may compare nyo. Balik-balikan nyo na lang yung vlog doon sa yung previous vlog ko. Okay, let's start. Medyo meron na tong twist. Kailangan talaga ng ma-analyze nyo. Okay, the same pa rin dati yan sa scenario number 1 and number 2. Okay. Yan talagang lalawit. Yan talaga makikita sa starter. Pag nakita niya may 3 dowel na yan, may iba't ibang height, may suspect ka na 33% yan. Pero hindi pa kumpirmado kasi bibilangin mo pa. Diba?
Alright, so yung red, yun yung mag-terminate. Okay? Ayan. So yan ang itong red, bakit mahaba? Siyempre i-analyze mo yan, no? I-analyze mo yan. So malalaman natin mamaya as we go along. Okay, bilangin muna natin. 2 plus 3, 5. 5 plus 2, 7. 7 plus 1, 8. 8 plus 2 is 10. Check. Diba? Pero again, dapat i-analyze mo yan. Bakit hinabaan mo hanggang dito? So, merong meaning yan. Okay, itutuloy natin. Yan, the same pa rin dati yan. The same pa rin sa, ito the same pa to sa scenario number 1 and 2. So, forward ko na lang. Ito, the same pa rin yan sa scenario number 1 and 2. And also this, the same pa rin yan, di ba? Okay, so i-check natin ang lumuwit, ang sumobra sa second floor is 8 na lang, di ba? So bilangin natin 2 plus 2, 4 plus 2, 6, no? 6 plus 1, 7. Plus 1, 7, di ba? 7, may kulang lang isa. So check natin yon. 7 plus 1 is 8. So check na, no? Check na. Ilan ang nag-terminate? May nag-terminate dito, tsaka may nag-terminate. Ito yung mga dalawang nag-terminate. Diba? Dalawang nag-terminate. Ilan ang nag-terminate? Dalawa. Isang piraso, isa. Kasi, paglagpas niya ng 4th floor, 6 na lang. Diba? 6 na lang. So, sige, next. Ito. 2 plus 2, 4 plus 2, 6. So, 6. So, check na. Diba? So, nasatisfied niya yung river loading. Ito lang talaga importante na pag-install nyo doon, talagang pinaka-importante yan. Pag binilang ng inspector yan, ito talagang kuha nyo tong yung mga river loading. Otherwise, wala. Hindi mabubuhusan yan. Reject yan. Okay? And then, hindi lahat ng cutting list magkapareho kasi pwede mo po itong i-mix and match eh. O sige, i-try nyo. Kopyahin nyo to. Kuha kayo ng bond paper. Tapos, or computer, tapos itry nyo, based sa data na binigay ko, ito river loading, mga floor height, 100%, hindi ganito yung cutting list nyo, pero, okay pa rin yun, kasi as long as sinunod nyo yung mga splicing zone. Diba? Pwede ka mag-mix and match ng mga commercial length. Diba? Depende sa usapan nyo. Kunyari ito pwede itong gawing, kung commercial length ang gagamitin mo, pwede itong 4.5, 10.5, di ba? I-arrange mo lang yan, di ba? Ito, 12 na to, di ba? Ito, pwedeng gawing 9 meters yan, tapos mag-a-adjust sa gagawin mong 7.5. Ito, 5.25. Pwedeng gawing 6 para ito maging 10.5 lang. Okay? Maraming combination. Maraming combination. Kaya pinapa-approve talaga yung cutting list most of the time para pare-pareho kayo ng expectations at hindi magkaka-overshoot ng bakal. Alright? So, yun lang muna and then gagawa po ako ng ibang vlog regarding sa rebar. Okay? Sige, thank you. Bye-bye.